Akala siguro ng babaeng ito ay makakatakas siya sa pamamagitan ng pang-uutos sa atin. Tay, huwag mo naman tinatakot ang mga bisita natin. Baka magtakbuhan yan. Mamamatay ka na, Ate Janela! Nasaan na kaya si Marlo? Kanina pa ako rito sa tagpuan namin pero wala pa rin siya. Ano kaya nangyari ron? Janela! Janela, nandito ako! Marlo! Aba, nakasakay ka pa sa kabayo ah. Kumusta ka na? Ngayon lang ulit kita nakita. Ang ganda mo pa rin. Nambola ka pa. Eto, magulo pa rin ang buhay. Tsaka hindi ako maganda. Huwag mo nga ako inuuto. Ikaw naman, pasalamat ka nga. Pinuri kita eh. Ay, kailangan ko pala magpasalamat. Loko ka rin no. Oo, kalma. Umiinit na naman ang ulo mo eh. Uy, salamat Janela ha. Pinaunlakan mo ang hiling ko. Kahit alam kong napipilitan ka lang. Basta tutupad ka sa pangako mo sa akin, walang problema. Kilala mo ako, tumutupad ako sa pangako. Ako pa ba? Uy, akin na yung mga gamit mo. Medyo mabigat ah. Ay, oo nga. Medyo mabigat. Hindi ko napaghandaan yun ah. O, halika na. Tulungan na kita sumakay sa kabayo. Ang galing ah. May kabayo ka na. Kung hindi mo na itatanong eh, may kaya na ako ngayon. Kaya bangan? Oo, kayabangan. Nagbenta kasi ako ng lupa tapos yung pinagbentahan, binili ko nitong kabayo para may sasakyan kami kapag bababa dito sa bayan. Bakit hindi na lang sasakyan ang binili mo? Marami kasing arte kapag sasakyan gaya ng motor o tricycle. Kapag hayop, wala masyado. Tsaka hindi uso yung mga ganong sasakyan sa amin, no? O ano, halika na. Pumunta na tayo sa bahay. Sige. Ikakarga ko lang tong mga gamit mong sobrang bigat sa kabayo ko, ha? Sina Janela at Marlo ay dating magkapitbahay sa baryo ng San Roque. Nagpasya silang magkita sa bayan ng San Miguel upang dalhin si Janela ni Marlo sa baryo malayo kung saan siya nakatira. Malayo sa kanilang dating tirahan. Lumipat lamang ang pamilya ni Marlo sa ibang baryo nang maging magulo na ang pamumuhay roon. Yun din ang dahilan kung bakit nagpasya si Janela na umalis na rin at iwan ang kanyang pamilya. Itinakwil niya ang mga ito dahil hindi niya gustong sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang. Ang maging isang mambabarang. Matagal na niyang tinalikuran ang pangbabarang simula nang mamatay ang kanyang nobyo na siya namang kaibigan ni Marlo. Nakatanggap si Janela ng liham mula kay Marlo at nangihingi ito ng tulong sa kanya kaya dumayo siya sa lugar na yon. Ginawa niya rin yun para makatakas na rin sa kanyang pamilya. Ngunit ang alam ni Marlo ay lahi sila ng manggagamot. Hindi nila pinahaalam sa lahat ang kanilang tunay na pagkatao. Ayos ka lang ba dyan sa likuran ko, Janela? Oo, ayos lang ako. O yan, nandito na tayo. Ho! Ay, salamat. Medyo malayo pala kayo sa bayan. Oo, medyo malayo sa Kabihasnan. Pero masaya dito noon. Noon? Oo, kasi tahimik lang dito sa amin. Kaya nagtaka talaga kami sa sakit ni nanay. Sa totoo lang, Janela, biglang nagbago ang baryo namin itong taon lang. Maraming nawawalang mga tao, mapabata o matanda. Kadalasan nakukunan ng mga buntis. Kaya si nanay, pakiramdam ko,
may nangyari talaga sa kanyang hindi maganda. At sa tingin mo nakulam siya? Kaya kita pinapunta rito para silipin kung ano ang lagay ng nanay ko at para magamot siya. Kung nakulam ba siya o simpleng sakit lang. Kasi hindi na siya gumagaling eh. Ang malala pa ron, may mga insektong lumalabas kapag sumusuka siya. Insekto? Kung may insektong lumalabas, barang yon, Marlo. Barang? Ano yung kaibahan nun sa kulam? Mas malakas ang barang kesa kulam. Kaya dapat maagapan na natin si Aling Angela at baka mahuli na tayo. Naku, kailangan ko na talaga ng tulong mo. Oh, halika na. Tulungan na kitang bumaba dyan sa kabayo. Humawa ka sa kamay ko, ha? Salamat ha. Nakababa na ako. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Hindi na. Ako nang kukuha. Sigurado ka? Bisita ka, kaya pagsisilbihan kita. Pagsisilbihan daw. Ang ganda ng bahay nyo ah. May maliit pa kayong hardin na puro bulaklak. Tapos sa may silong ng bahay, may mga alaga pala kayong mga manok. Ang ganda, di ba? Mura lang ang lupa rito, kaya dito kami tumira. Nakikita mo yung bahay na yun sa kabila? Yung bahay na may maliit na bakuran? Oo, yung may katabing puno ng mangga at may mga upuan sa labas. Ano meron dyan? Yan ang pinapangako ko sa yung bahay at lupa. Bayad ko kung sakaling mapagaling mo si nanay. Seryoso ka ba? Ibibigay mo lang sa akin yan? Oo nga. Kaunting lupa lang naman yan kumpara sa nabili naming lupa rito. Kaya sa'yo na yan. Tulungan mo lang akong magamot ang nanay ko. Nakikiusap ako, Janela. Pero sobra-sobra naman ang binigay mo. Alam ba yan ng nanay mo? So siya nga yung nagsabi na ibigay ang bahay at kapirasong lupa. Walang-wala yan kumpara sa paggaling niya. Pero... Sige na nga. Maraming salamat. Halika na, bilisan na natin. Akin na nga pala yung isa kong lalagyan. Nandyan ang mga kailangan kong kagamitan. Aba, mukha kayong magsing-irog na naglalandian dyan ah. Mia! Sino naman yung nasa pintuan ng bahay niyo? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita niya. Iyan si Mia. Asawa ko siya. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Talaga? May asawa ka na? Himala, may pumatol sa'yo. Sus, kau naman. Alam mo namang gwapo ako eh. Guwapo raw. Ayoko na nga lang magsalita. Hoy, ano? Nagliligawan kayo dyan? Sino yung babaeng dinala mo rito, Marlo? Makakatikim ko talaga sa akin. Halika na, ipapakilala kita, Janela. Mukhang galit ang asawa mo ah. Kabit mo ba yan? Kapal na mukha mo magdala ng kabit dito. Hoy, babae! Hindi mo ba alam na pamilyadong tao tong kasama mo, ha? Hindi. Aba, talagang halika nga rito, sasabunutan kita. Teka lang, Mia. Ikaw naman ang init ng ulo mo eh. Relax ka lang. Relax? Paano ako makakapag-relax kung nagdala ka ng kabit sa pamamahay natin? Hoy, dahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Bakit ako magdadahan-dahan ha? Tingnan mo nga naman oh, ang mga kabit matapang pa kesa sa tunay na asawa. Ano ba sinasabi ng asawa mo? Naging kabit patuloy ako ngayon. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ano ba namang utak yan? Palayasin mo yan, Marlo! Palayasin mo yan! Hindi pwede. Kailangan ko siya. Ano? Naririnig mo ba sinasabi mo? Kailangan mong babaeng yan? Bakit ako? Hindi mo ba ako kailangan, ha? Asawa mo ako at magkakaanak ka na! Buntis ka? Hindi ko nasabi sa'yo. Buntis nga pala siya. Kaya naman pala. Kaya pala pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa paligid. May inaabangan pala silang pagkain. Pero hindi pa ganong malaki ang tiyan ng babaeng ito ha. Kaya siguro hindi pa siya ginagalaw. Kating-kati talaga ako sa bunutan ng babaeng malandi na yan eh. Halika rito! Isang hibla lang ng buko ang mahila mo, hindi mo magugustuhan ang ganti ko.
ganon ah. Sige, halika dito. Kakalbuhin kitang malandi ka. Ano ba? Tumigil ka na nga. Si Janela yan, kaibigan ko. Kaibigan mo lang? Paniwala ako. Mga palusot mo talaga. Nakuhuling-huli ka na, Marlo. Nandito ako para gamutin si Aling Angela. Ha? Anong gamutin? Eh kung sarili mo kaya muna ang gamutin mo. Pagalingin mo yung kakatihan mo. Tumigil ka na! Sinisigawan mo ba ako? Sinigawan ka niya. Narinig mo naman eh. Eh kasi naman, hindi ka marunong makinig. Ginaganyan mo ako sa harap ng kabit mo. Huwag mo nga siyang sabihan ng ganyan. Kapag yan nainis sa'yo, bahala ka. Bakit? Ano ngayon kung mainis siya sa akin, ha? Bakit? Ano ba magagawa ng kabit mo? Ay! Mga kapitbahay! May kabit ang asawa ko! Dinala pa niya talaga rito! Napipiko na ako sa'yo, ha? O, ayan o! Di ba pikon ka? Kabit? Ayusin mo to, Marlo. Alam mong maiksi ang pasensya ko. Eh ano naman ngayon kung maiksi ang pasensya mo? Baka sampaling pa kita eh. Tumigil ka na, Mia. Siya ang kakilala kong manggagamot. Kapag nagalit yan dahil hindi ka tumitigil, baka ilipat niya yung barang sa'yo. Sige ka. Ano? Aray, ba't ka nananapak na lang bigla? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Hindi kasi matigil yung pagbubunganga mo eh. Hindi mo ako hinahayaan magpaliwanag. Pasensya na. Hindi ko kasi alam na... Kung sana kasi nakinig ka, hindi sana sumasakit ang lalamunan mo ngayon dahil sa kasisigaw. Huwag ka mag-alala. Wala akong ibang intensyon. Bakit kasi hindi mo kagad sinabi sa akin, Marlo? Ikaw may kasalanan nito eh. Ulit-ulit na nga namin pinapaintindi sa'yo. Inuuna mo kasi yung galit mo eh. Ikaw may kasalanan yan. Hindi mo nga sinabi na papupuntahin mo rito ang kaibigan mo. May sinabi ako ha. Hindi mo sinabing babae. Ang akala ko tuloy kabit mo eh. Yan naman. Kung kabit ko yan, ba't dadalhin ko pa rito? Kilabutan ka nga. Hindi namin papatulan ng isa't isa. O ano, magkukwentuhan lang ba tayo o titingnan natin ang pasyente? Pupuntahan na natin si nanay. Mia, mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ko lang ipasilip si nanay. Tara, Janela, pumasok na tayo. Halika rito. Pasensya ka na, Janela. Bati tayo, ha? Papasok na kami. Pakibantay yung mga gamit niya, Mia, ha? Yung kabayo, natali ko na yan. Huwag mong gagalawin ng kabayo, baka sipahin ka. Nakakabastos ang asawa mo, ha? Pinagsigawan pa sa mga kapitbahay nyo rito, nakabit ako. Ay, naku, pasensya ka na, ha? Taklesa lang kasi talaga si Mia. Saan mo ba nakuha ang babaeng yan? Kanina naaawa ako sa napangasawa mo eh. Nung makita ko siya, mas naaawa ako sa'yo. Ay, kawawa ka. Huwag na muna natin siyang isipin. Ganyan lang kasi si Mia, pero mabait at malambing talaga yan. Ay nako, parang pinag-iisipan ko kung titira ako rito o hindi. Basta ako nang bahala sa kanya. Magkakasundo rin kayo ni Mia, ha? Oh, nandito na tayo sa kwarto ni nanay. Hahawiin ko lang tong kurtina, ha? Nanay? Nanay Angela, may bisita po kayo. Naalala niyo pa po ba si Janela, yung anak ng manggagamot? Aling Angela? Magtakip ka ng ilong. Pasensya ka na ha. Alam kong ikaw lang makakaintindi sa nanay ko nang hindi siya inuhusgahan. Hindi kaagad nakasagot si Janela. Hindi niya akalain na ang masayahin at mahinghing nanay ni Marlo ay kakaiba na ang itsura. Butot balat ito. Malamlam ang mga mata na tila walang tulog. Namumutla rin ng balat nito na parang walang dugong dumadaloy. Kapansin-pansin din ang sobrang laki nitong tiyan at napansin niya pang tila may gumagalaw sa loob ng tiyan nito. Napalunok siya ng laway sa nakita. Ang buong katawan nito ay may mga malalaking butlig. Umaalingaso rin ang mabaho nitong amoy na tila nabubulok na bangkay. Sa gilid ay nakita niya ang isang timba na may laman na kakaibang likido. Kulay itim yon. Lumapit si Mario nang makita na masusuka ang nanay kaya inalalayan ito ng kaibigan.
Sumuka ito sa may timba at dun niya napagtanto kung para saan yun. Nakita niyang marami ang sinuka nito at may mga itim na insekto at lintang naglabasan. Ay, naku, pasensya ka na. Saglit lang ha. Lilinisin ko lang yung mga sinukahan nila. Ayos lang. Walang kaso sa akin. Ilang araw na siyang ganyan. Mga 3 linggo na rin. 3 linggo? Kailangan na natin siyang gamutin. Sandali lang. Lilinisin ko lang ang paligid. Ano ba? Baka pwedeng pahingi ako ng basahan dyan, oh. Wala na tayong basahan. Nauubos na kapupunas din sa suka ng nanay mo. Tumulong ka rito. Saglit lang. Kainis ka naman eh. Oh, etong basahan. Salamat. Naku, bait mo talaga at ang ganda pa. Ang lala ng dalawang ito. Sandali lang, Janela ha. Kukuha lang ako ng mauupuan mo. Hindi na kailangan. Bigyan mo lang ako ng planggana at kung may kandila ka dyan. Oo, meron ako. Sandali lang. Babalik ako. Aling Angela, naaalala niyo pa po ba ako? Huwag niyo pong piliting magsalita kung hindi pa po kaya. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Lumaban lang po kayo, ha? May pag-asa pa bang mabuhay yung sinanay? May nabubulok na kasi siya eh. Umalis ka nga rito. Bakit ako alis? Bahay namin to ah. Ako ba talaga iniinis mo ha? Kanina ka pa eh. Huwag ka mag-alala, Mia. Ililipat ko ang sakit ni Aling Angela sa'yo para malaman mo ang sagot kung may pag-asa pang gumaling o wala na. Nagbibiro lang naman ako eh. Bahala ka na nga dyan! Ay, sa wakas, umalis din. Aling Angela, saan ba nakuha ng anak niyo ang babaeng yun? Isip bata, nakakainis. Kulamin ko kaya yan? Biro lang po, hindi ko po yun gagawin. Huwag niyo na pong pilitin ang sarili niyong gumalaw para lang umiling. Sandali na lang po ito. Gagaling din kayo. Kapag gumaling kayo, ipagluto niyo po ako ng ginataang kamote, ha? Janela, ito ng palanggana at kandila. Ano bang kailangan mo? Kailangan ko rin ng tubig, itlog at saka... At saka ano? Sige na, sabihin mo na sa akin kahit ano. Kailangan ko ng manok para sa ritual. Samahan mo na rin ng kutsilyo. Manok? Oo, sige, kukuha ako. Walang problema. At pwede ba, palayuin mo ang asawa mo rito? Ayoko nakikita siya. Baka kapag hindi ako nakapagtimpi, talagang papatulan ko siya eh. Uy, wag naman. Ako nang bahala sa kanya. Makakaasa ka. Sinimulan na ni Janela ang pagtatawas. Matapos nun ay dinasalan niya ang matanda. Nagritual din siya. Kinatay niya ang manok at ipinahid ang kaunting dugo sa noo ng matanda. Nag-usal siya ng panalangin upang ibalik ang barang sa kung sino man ang gumawa noon. Siniguro niya ring hindi makakabalik ang barang sa may sakit at maging sa kanya. Binigyan niya ng dinasalang proteksyon ang matanda at sinabihang palaging suotin ang kwintas na ibinigay niya. Tapos na. Maraming salamat, Janela ha. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Huwag ka muna magpasalamat. Oobserbahan pa natin si Aling Angela. Sa ngayon, kailangan mo siyang bantayan, ha? Walang problema. Tabantayan ko siya. Kumain ka muna, Janela. Hindi na. Kailangan ko na lang ng pahinga. Yung binigay kong proteksyon niya, huwag ka mong ihiwalay sa katawan niya, ha? Oo, sige. Samahan na kita sa kabilang bahay. Sandali! Bakit mo siya sasamahan? Dadaling ko mga gamit niya. Sama ako! Mamaya ko ano pang gawin niyo eh. Mia naman. Huwag kang ganyan sa bisita natin. Saka simula ngayon, magiging kapitbahay na natin siya. Kainis kayo? Nagdedesisyon kayo ni nanay ng kayo lang. Hindi niyo man lang iniisip ang mararamdaman ko. Aray! Bakit ka pa nananabunot? Kumuha lang ako ng buhok mo. Kapag may ginawa ka pang hindi ko magugustuhan, alam mo na mangyayari sa'yo. Bakit? Kukulaming kita. Tingnan mo, Marlo. Masama pala ang ugali ng kaibigan mo. Sasaktan niya ako. Tumahimik ka na kasi.
Pasensya ka na, Janela, ha? Ano, sasama ka ba, Mia? Hindi na. Kainis. Babalik din ako agad. Tingnan mo ugali ng babaeng yun. Ay nako, binagsak pa ang pinto ng kwarto. Mapapakamot ka na lang talaga sa ulo eh. Di ka na, Janela, maglakad na tayo. Saan mo ba kinuha yung asawa mo? Sobra ko magselos eh. Pagpasensyahan mo na lang ha. May iba pa bang tirahan dito na pwede kong matuluyan? Parang hindi ko kakayanin na may kapitbahay na kagaya ni. Mabait naman si Mia, yun nga lang, naging tupakin nung magbuntis siya. Nakilala ko siya dito sa baryo. Sandali lang ha, bubuksan ko lang tong pinto. Nalinis ko na to kanina eh. May lutuan rin akong ginawa para kung sakaling gusto mong magluto. Marami pa akong kailangan bilhin. Pupunta ako sa bayan para mamili. Nandun yung kwarto mo oh. Alam kong gusto mong may pintuan kaya pinursigi ko talagang may kwarto ka. Nag-abala ka pa. Nagustuhan ko naman ng bahay. Okay na ako rito. Magpapahinga na ako, Marlo. Puntahan mo na yung asawa mo. Sigurado ko bang hindi ka nakakain? Di na. Maglilinis lang ako ng katawan. Kapag gumaling na si Aling Angela, samahan mo ko sa bayan. Bibili ako ng mga pagkain at mga gamit. Oo, walang problema. Pahinga na rin kayo, ha? Uy, maraming salamat talaga ha. Pasensya ka na kung wala akong perang maibibigay sa'yo. Hindi na yun mahalaga. Mas maganda nga ang binigay mo kaysa sa pera. Sus, maliit na bagay. Oo nga pala, Marlo. Oh, ano yun? Meron ka bang hinala kung sino ang nagpabarang sa kanya? Wala rin akong ideya, Janela. Mabait naman yung nanay ko sa lahat ng tao, lalo na rito sa lugar namin. Sa tingin ko, hindi lang to kaso ng simpleng barang eh. May galit ang bumarang sa kanya. Sa tingin ko, malalaman lang natin yan kung bumalik ang barang sa kanya. Ibinalik ko ang barang, pero dahil sa sabi mo na huwag siyang patayin, ginawa ko na lang siyang baliw. Uy, Janela, maraming salamat ha. Oo nga pala, ingatan mo ang asawa mo ha. Kanina nung bumaba ako sa kabayo, naramdaman kong may mga masasamang nilalang sa paligid. Uy, huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Hindi kita tinatakot. Naaamoy nilang buntis ang asawa mo. Oh, ibig sabihin, totoong may aswang dito? Oo, kaya mag-iingat kayo. Ngayon pa lang, magsaboy ka na ng asin sa paligid. Oo, sige, maraming salamat. Pag-uwi ko, gagawin ko na yan. Ay, Janela, oo nga pala. May poso sa likod ng bahay namin ha kapag kailangan mo ng tubig. Nagigib na ako at nilagay ko sa banyo. Pwede mong gamitin yon. Sa ngayon, pareho muna tayong gagamit ng banyo ha. Yun yung banyo namin sa labas ha. Sige, iwan mo na ako. O paano, bukas na lang ha. Nag-ayos na ng mga gamit si Janela. Nang maayos niya ay nagtungo na siya sa banyo upang maglinis ng katawan. Doon na rin siya nagbihis. Matapos damputin ang gasera, ay may narinig siyang malakas na ungol. Nakakarinig din siya ng mga nagsisigawang tinig, ngunit paglabas niya ay wala naman siyang nakitang tao o kung anuman. Ilang segundo siyang tumayo sa labas hanggang sa nainip na siya at pumasok na sa loob ng bahay. Lumipas ang ilang araw, napansin na nila ang paggaling ni Aling Angela. Nagpasalamat ito sa kanya dahil sumigla na ito at handa nang magtinda ulit sa bayan. Ang kapitbahay na naging matalik ng kaibigan ni Aling Angela ay nabaliw at naglayas, kaya naman nalaman nilang ito ang nagpabarang. Isang araw, nagulat siya nang may dumating sa bahay niya para magpagamot. Nakita niya si Mia nakausap ang mga nagpapagamot at nanghihingi ito ng donasyon. Mia, ano to? Gising na ang ating manggagamot. Manggagamot? Halika nga rito. Aray! Umuhang kalat ka rin. Isusumbong kita kay Marlo eh. Buntis kaya ako. Mia, bakit ang daming tao dito sa bakuran ko? At talagang nagdala pa kayo ng mahabang upuan para makaupo silang lahat? Ito naman, tinutulungan na nga kita eh. Anong tulungan sinasabi mo? Tinutulungan kitang kumita para may pera ka. Mia, kung hindi ka lang buntis, sinabunutan na talaga kita eh. Bakit nga may mga tao rito? Gusto nila magpagamot. Di pumunta sila sa ospital. Hindi naman nagagamot ang sakit nila sa ospital. Tsaka nalaman nilang manggagamot ka kasi kinalat na ni nanay na ikaw ang nagpagaling sa kanya. Ano? Ay, naku, sumasakit ang ulo ko sa inyo eh.
Sige na, gamutin mo na sila. At saka merong iba rito dumayo pa talaga para magpagamot. Ang galing, di ba? Grabe magpakalat ng chismis. Balita si nanay. Balita pala. Paalisin mo na sila. Hindi ako albularya, Mia. Kung hindi ka albularya, ano ka? Mambabarang? Kung sabihin ko sa'yong oo, maniniwala ka ba? Di ba parehas lang din naman yun. Manggagamot, albularya, mambabarang, pare-pareho lang kayo may alam sa mahika. Ang kaibahan lang sa kung saan ginagamit ang natutunan nila. Alam ko mabait ka, Janela. Hindi mo matitiis sa mga tao. Tingnan mo nga, yung mga pasyente umiiyak dahil sa sakit. Baka kaya ba yan ang konsensya mo, ha? Talagang nanggigigil ako sa'yo Ngayon lang to, Mia, ha? Ipangako mo. Hindi ko yan may papangako, Janela. Maraming gustong magpagamot Talaga naman, kung hindi ka lang buntis at asawa ng kaibigan ko, kinulam na kita Hindi mo yun magagawa. Lagot ka kay Marlo. Ay. Oo nga pala, nalaman ko, yung nobyo mo pala kaibigan ni Marlo. Kaso, namatay siya dahil sa barang. Sino nagsabi niyan sa'yo? Hindi na yun mahalaga. Nalaman ko na nabarang yun pero hindi mo siya naligtas. Papayag ka bang may mamamatay kagaya ng sa nobyo mo? Ginagalit mo talaga ako, Mia Bakit kailangan mong ungkatin yan? Pasensya na. Gusto ko lang naman sabihin na maraming umaasa sa'yo. Sa susunod na banggitin mo pang bagay na yan, sisiguruhin kong puputulin kong dila mo. Janela, isasara ko ng mabuti ang bibig ko. Pasensya na. Walang nagawa si Janela kundi ang manggamot ng mga pasyente. Akala niya ay simple ang pamumuhay rito. Yun pala, marami ring sakit ang mga tao rito. Marami siyang ginamot na muntikan ng maging aswang. Ang mga ito ay naglalaway ng malapot, nanlilisik ang mga mata at nawawala na sa tamang pag-iisip. Lumipas sa mga araw at yun na ang naging gawain niya, ang manggamot ng mga tao. Mabuti na lang at bago siya umalis sa kanilang baryo, inalam niya ang lahat ng orasyon, ritual at kung ano-ano pa. Naisip niyang ito ang pagbabagong buhay na gusto niya, ang makatulong sa tao at maging manggagamot. Isang gabi, nagligpit siya ng mga upuan. Nakaramdam si Janela na kakaiba ang simoy ng hangin, pero hindi niya inintindi. Ay, Janela, iniligpitan namin yung mga upuan, ha? Ang akin niya natapos sa panggagamot. Ay, konti lang ang nalikom natin ngayon. Dapat talaga may presyo ng pagpapakonsulta. Ano ka ba naman, Mia? Hindi ba ang layunin natin makatulong sa tao? Kaya nga ginawa mo to Ay, hindi talaga yun ang layunin ko. Layunin kong kumita, no? Paano natin to ngayon hahatiin, ha? Pambihira talaga tong asawa mo. Negosyante ang datingan. Kahit sa'yo na yan. Basta bukas, hindi ako manggagamot. Oh, yay! Salamat! Paano naman kasi ang iba? Mga pagkain, gulay at prutas ang dinadala. Nga pala, Janela, nagluto ako ng hapunan. Doon ka na kumain sa amin. Hindi ko yan tatanggihan. Alam mo, Janela, nagtataka lang ako. Bakit kaya ngayong araw ang madalas na nagpapagamot? Mga pare-parehas ang sintomas. Mga nananakitan siya, naglalaway, nanlilisik ang mga mata. Alam mo, Mia, sa pakiwari ko, may aswang talaga sa lugar na ito. Aswang? Ngayong gabi talaga tayo magkwekwentuhan tungkol sa aswang. Kaya mag-iingat kayo. Lalo ka na, Mia, dahil buntis ka. Sa tingin ko, nanghahawa ang aswang na yon para dumami ang lahi nila. Pero dahil nagagamot mo sila, napipigilan mo ang gusto nila at may posibilidad na umatake sila sa atin. Ano? Hindi ko to napaghandaan. Kaya nga ayokong manggamot dahil may posibilidad na tayo ang kalabanin ng mga kaaway na mga gagamutin natin. Marlo, natatakot ako. Wala na tayong magagawa kundi harapin yon. Ano hanapin? Nakakatakot kaya? Ang isa sa kinababahala ko ay ang mga nawawala raw na bata at mga buto na natatagpo ang nakasilid sa mga sako. Iyon ang nasagap kong balita sa isang ginamot ko. Sa tingin mo, may gumagalang mamamatay tao? Hindi nga siya tao. Aswang siya. Sa tingin ko, siya rin ang dahilan ng mga taong nayayanggaw. Natatakot na talaga ako. Ikaw kasi, Janela ginamot mo pa? Aba, parang kasalanan ko pa. Ikaw kaya nakaisip nito. Pero kung di mo sila ginamot, hindi naman nila tayo dadagsain Alam mo, napipiko na talaga ako sa yung babae ka Baka paliparin ko tong kamay ko sa pisngi mo. Marlo, yung kaibigan mo, ang bayolente. Huwag na nga kayong mag-away. Tara, umuwi na tayo.
Janela, may problema ba? Uy, Janela, bakit? Marlo, pakiabot mo nga ang buntot pagi sa akin. Ha? Bakit? May aswang sa paligid. Ha? Aswang? Sige, kukunin ko lang yung buntot pagi. Dalawa yung nakasabit. Kunin mo ang isa. Marlo, huwag mo akong iwan. Pumasok ka sa loob, Mia. Oo. Dalian mo na. Ang tagal kumilos eh. Binibilisan na nga eh. Mabilis ang mga pangyayari. Bigla na lamang naramdaman ni Janela ang kirot sa kanyang pisngi. Nahagip ito ng matalim na kuko ng aswang sa mabilis nitong pag-atake. Nagsisigaw si Mia nang hatakin siya ng aswang. Agad itong napansin ni Marlo kaya hinagis niya ang buntot pagi kay Janela. Magkasabay nilang hinampas ang aswang pero hindi nito binitawan si Mia, saka tumakbo sa gubat. Sinundan nila ang kalansing ng mga bariyang hawak pa rin ni Mia. Yun ang sisidlan ng mga donasyong iniwan ng mga pasyente. Hinabol nila ng hinabol ang aswang. Sigurado ka bang siya pa rin ang sinusundan natin? Sigurado ako, naririnig ko pa rin yung kalansing ng mga barya. Kilala ko ang asawa ko, Janela. Hindi niya bibitawan yun kahit anong mangyari. Ganon ka katiwala sa asawa mo? Hindi. Ganun lang siya kasigurista. Hindi siya magsasayang ng pera. Saan mo ba nakuha yung asawa mo at parang kakaiba siya? Pero maganda na rin dahil nasusundan natin siya. Ayun doon! Doon ko naririnig! Bilisan pa natin. Nakikita ko na sila! Sabuyan mo kaagad ng asin. Sa tingin ko tumatalab ng pagsaboy ko. Medyo bumabagal ng pagtakbo niya. Sasabuyan ko rin siya. Sinabuyan nila ng sinabuyan ang tumatakbong aswang kaya lalo itong dumaing sa sakit. Dahilan para huminto ito sa pagtakbo. Hinagis nito si Mia sa lupa. Walang habas nilang pinaghahampas ang aswang hanggang sa hindi na ito makakilos. Nang lumapit si Janela ay nakita niya ang pagpalit nito ng anyo. Naging tao na ito. Itinayo na nila si Mia na hanggang ngayon ay yakap pa rin ang supot ng barya. Akala ko talaga mamamatay na ako, Marlo. Akala ko talaga. Mahal, tahan na. Nandito na kami. Salamat talaga. Mia, ayos ka lang ba? Medyo sumakit lang ang tiyan ko. Hihilutin kita pag uwi natin sa bahay. Kailangan na nating umalis. Baka may mga dumating pa. Ano bang nangyayari sa baryo natin? Dati naman tahimik lang tayo rito at masayang nabubuhay. Tama ang hinala natin, Marlo. May aswang na nagpapalaganap ng lahi nila sa baryong ito. Paano mo nasabi? Itong aswang na namatay sa pakiwari ko, nayanggaw lang. Ha? Nayanggaw man yan o hindi? Baka pwedeng umalis na tayo rito. Natatakot na talaga ako. Umuwi silang tatlo at hindi na ito sinabi pa kay Nanay Angela. Nabigla man sila ay pinilit pa rin nilang kumain upang malamnan ang sikmura. Nagpaalam si Janela na bababa sa bayan bukas upang bumili ng ilang mga gamit at pagkain. Sinabi ni Marlo na sasamahan siya nito. Napagdesisyonan nilang huwag nang pag-usapan ang mga naganap, ngunit mag-aantabay pa rin sila sa mga susunod na gabi. Nagsunog sila ng goma sa kanilang mga bakuran at nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Isa sa dahilan kung bakit siya pumunta sa bayan ay upang mag-obserba sa baryo maging sa bayan. Kinabukasan, nagising siya sa sinag ng araw na lumulusot sa kanyang bintana. Nakalimutan pala niyang isara ang bintana. Tao po! Janela! Tao po! Ay, kalabaw. Hanip ka naman, Marlo. Bigla ka nalang dumudungaw sa bintana. Hindi ka sumasagot eh. Tsaka nakabukas yung bintana mo kaya sinilip na kita. Nakalimutan ko yung isara. Pango na, alis pa tayo di ba? Ay, oo nga pala. Hintayin ka namin dito sa labas ha. Nanghiram pala ako ng kariton para doon natin ilalagay yung mga pinamili mo. Ang tagal natin itong pilinano pero ngayon lang matutuloy. Magaling kasi ang asawa mo eh. Ipain ba naman ako sa mga gustong magpagamot tapos umatake pa ang aswang? Pagpasensyahan mo na. Ay, ayos lang sa akin. Parang naging parte ng paggagamot sa buhay ko. Lalabas na ako, mag-aasikaso lang. O sige, kumain ka na. Hintayin mo na lang ako dyan sa labas. Marlo! Halika
Papunta na! Ginigising ko lang si Janela! Bakit? Hindi pa ba gising yung mambabarang na yan? Buisit na to Dungawin ko nga siya sa bintana. Gising na ako! Bakit? Gusto mo bang barangin kita ha? Ay, gising na pala. Sabi mo, Marlo, ginigising mo. Hindi mo sinabing gising na pala eh. Oo nga, kaya nga siya nagising eh. Sige, hintayin ko kayo rito sa kariton. Oh, bakit kasama ka? Hindi ba ako pwedeng sumama? Oo nga pala. Babantayan mo ang asawa mo. Saglit lang, maliligo lang ako ha? Marlo, bantay sarado ka ng asawa mo. Hayaan mo na siyang sumama. Nabuburiyan kasi yan sa bahay eh. Isa pa, baka umatake ulit yung aswang. Sino magbabantay sa nanay mo? Magaling naman na siya eh. Nagbigay nga ng listahan ng bibilin eh. Hindi lang siya nakapagtinda ngayon kasi anong oras na siya nagising. Ganun ba? Isama na lang natin si Mia ha. Kasi magagalit siya kapag hindi siya kasama eh. Tsaka hindi ko siya pwedeng iwan kay nanay. Hindi rin sila magkakasundo. Paano makakasundo kung ganyan kasama ang ugali ng asawa mo? Kaya nga masaya ako nandito ko eh. Nagkakaroon siya ng takot. Dami mo magiging asawa, ganyan pang ugali. Ay, maiintindihan mo kapag umibig ka na ulit. Ay, nakakakilabot. Di na lang, oy. Saglit lang naligo si Janela at bumiyahe na sila papunta sa bayan. Sumakay siya sa kariton na hila-hila ng kabayo habang si Mia naman ay nakapulupot sa kanyang asawa na nangangabayo. Namili siya ng kaunting gamit na kakailanganin niya. Bumili din siya ng mga pagkain na gusto niya. Habang namimili ay naririnig nila ang usapan ng mga tao sa paligid tungkol sa mga nawawalang tao. Hindi na lang nila yun pinag-usapan pa. Napadpad sila sa bilihan ng mga karne at isda. Nakita niya roon ang isang tindahan ng iba't ibang karne. Pinipilahan ito kaya naintriga siya kung anong meron sa tinda nito. Bumili na ho kayo ng karne! Masarap itong ihawin o sabawan! Oh, karne kayo dyan! Abay, sariwang-sariwa ang karne namin at talagang masarap! Grabe, ang gwapo talaga ni Alfonso tapos ang macho pa. Tingnan mo naman ang apron, bumabakat sa maganda niyang katawan. Mia, baka nakakalimutan mo ang asawa mo ako? Ay, ito naman. Panira ka naman eh. Masama ba ang magpantasya, ha? Aba, oo naman! Nagtataksi ng mga mata mo, hoy! Sino sila? Mag-amayan sila. Anak ni Juanito yan si Alfonso. Pinipilahan ang tinda nilang karne. Ang sabi ng ilan, masarap ang karne na binibenta nila. Sariwa daw at talagang malasa. Talaga? Nakabili na ba kayo ng karne na galing sa kanila? Hindi pa. Namamahalan kasi ako sa presyo eh. Isa pa, madalas manok ang gusto namin. Dahil kung yun ang gusto namin kainin, magkakatay na lang kami. Ganun ba? Pwedeng sumaglit tayo. Titingnan ko lang ang karne na tinitinda nila. O sige. Lalapit tayo kay Papa Alfonso. Ay, gusto ko yan. Bili na po kayo ng karne, sariwang-sariwa po. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa mga karne na tinitinda nila. Bakit parang nag-iiba ang mata ng tindero? Nung tumingin siya sa akin, naging pula ang mga mata niya. May kakaiba talaga sa kanila. Susubukan kong bumili ng karne. O sige na, bumili ka na. Bili na kayo mga suki. Sariwang-sariwa ang tinitinda namin. O iha, gusto mong bumili? Murang-mura lang. Pinipilahan ang karne namin. Kami mismong nag-alaga niyan. Paglapit nila sa tindahan, hindi nakatakas sa kanyang paningin ang pagsulyap ng mag-ama kay Mia. Nakita pa niyang napalunok ang matandang si Juanito, samantalang siniko naman siya ni Alfonso. Pawang magagandang lalaki at matipuno ang mga ito, pero nararamdaman ni Janela na may kakaiba talaga sa kanila. Sinuri niya ang mga karne na nakalatag. Kakaiba rin ang mga karne. Mapupula ang mga yon, halatang sariwa. Hindi maipaliwanag ni Janela kung bakit tila bumigat ang kanyang dibdib at nanindig ang mga balahibo niya. Binibini? Bibili ka ba o hahaplusin mo lang yung mga karne? Bibili ako. Pero anong klaseng karne ito? Karne yan ng baka. Masarap yan, Ineng. Subukan mo. Alam mo, ngayon lang kita nakita. Mukhang bago ka lang dito. Paano niyo po yun nalaman?
Sa tagal ko na ritong nagtitinda, kilala ko na ang halos lahat ng mga taong nagagawi rito. Ako po, kilala niyo na? Oo naman. Ikaw ang kasama palagi ni Angela. Nasaan na nga pala siya? Nagkasakit siya eh. Naku, kawawa naman si Aling Angela. Magpagaling siya kamo, ha? Oo, magpapagaling siya. Sasabihin ko yan sa kanya. Hoy, Mia! May asawa kang kasama, ha? Kung makatingin ka kay Alfonso, ang lagkit-lagkit. Bakit ba? Isa gwapo at macho siya eh. Ay, pero kapag akong humanga sa babae, nagagalit ka. Kapag ikaw, ayos lang. Ay, nako. Bibili ba kayo? Pasensya na ha, unahin ko na muna itong mga nakapila. Ayos lang yun. Tumitingin pa naman sila ng tinda niyo eh. Ang sabi nyo, karne ito ng baka? Oo, bakit? Anong problema, dayuhan? Hindi ito karne ng baka. Anong ibig mo sabihin, Janela? Hala, nagtinginan sa atin ng mga bumibili. May mga nag-aalisan tuloy. Ano sinasabi mo? Alam ko kung anong itsura ng karne ng baka, maging ang baboy. Kaya alam kong iba ang itsura nito. Ano ibig mo sabihin, Janela? Karne ng tao yan, ha? Nakakatawa tong kaibigan mo, Marlo. Tumigil ka nga, Mia. Iya, ilang taon na rin ako sa ganitong trabaho. Maging ang anak kong si Alfonso. Alam namin ang itsura ng mga karne. Talaga? Kapag pinatakan ko yan ng kalamansi, siguradong malalaman natin kung sino nagsasabi sa atin ng totoo. Kalamansi? Paano mo naman malalaman sa pamamagitan nun? Huwag mo na siyang tanungin. Ang balat ng mga hayop at tao may kakaibang forma. Binibini, sariwa at malinis ang karne namin. Paborito ito ng lahat. Kaya nga pinipilahan, hindi ba? Kung hindi ka bibili, umalis ka na lang. Huwag kayong bibili rito. Hindi ordinaryong karne ang mga ito. Oh, bakit, Janela? Marlo, huwag kang bibili rito. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka na nga bibili, sinisiraan mo pa kami? Alam mo, Iha, masama ang pagbibintang mo. Lalo na't wala kang ebidensya. Karne lang ito ng baka. Alam nyo, kung hindi kayo bibili, walang problema ron. Umalis na lang kayo dahil marami pang bumibili. Nakakaistorbo lang kayo sa negosyo namin. Pasensya na po, ha? Halika na, Janela, umuwi na tayo. Pero, Kasi gusto nang umuwi ni Mia, oh. Hindi ba, Mia? Hindi gusto ko pang titigang mabuti si Alfonso eh. Tumigil ka nga. Kainis! pero kailangan malaman ng mga tao na hindi dapat sila bumibili sa mag-amang yon. Ano bang problema mo, Janela? Sinisiraan mo pa sila? Nagtatrabaho lang yung mga tao dun eh. Kailangan mahinto na sila sa ginagawa nila. Bakit ba? Umakit na nga kayo sa kariton, bilis na. Bakit ka naninigaw? Basta, sumakay na lang kayo at uuwi na tayo. Kakaiba nang nararamdaman ko rito eh. Halika na, bubuhatin na kita, Mia, para makasampa ka. Ayoko pa ngang umalis. Huwag nang makulit. Umalis silang tatlo sa bayan. Bago pa man sila makalayo, muling sumulyap si Janela. Nakita niyang nakatitig ng masama sa kanya si Alfonso. Kuminang ang mga mata nito sa pagkapula. Doon napatunayan ni Janela na may kakaiba sa mag-amang nagtitinda ng karne. Takip silim na nang makauwi sila ng bahay. Tinulungan siya ni Mario na ayusin ang mga gamit at pagkain na pinamili nila. Pinapasok niya ang mag-asawa sa kanyang bahay. Ano, may iba pa ba kaming maitutulong sa'yo, Janela? Wala na, ayos na ako. O siya, umuwi na tayo, Mia. Mia? Anong ginagawa mo dyan? Tinitingnan ko lang ang mga gamit niya. Manggagamot ka ba talaga? Hindi ako literal na manggagamot. Alam ko lang kung paano gamutin ang mga binarang. Ibig sabihin, marunong ka rin mambarang? Gusto mo bang subukan natin sa'yo, ha? Ayoko, ikaw naman, hindi ka na mabiro. Hindi ba magkaibigan na tayo, ha? Sino nagsabi? Oo! Oh, baka magkapikunan na naman kayo, ha? Uy, bago tayo umalis, bakit nga ba sinabi mong wag bumili ng karne kila Alfonso? Sariwa naman yun. Gaya nga ng sabi ko, kakaiba ang karne na binibenta nila. Sigurado ako na hindi lang yun basta-basta karne. Ano ibig mo sabihin? Sa tingin ko, karne ng tao yun. Karne ng tao? Seryoso ka ba? Wala akong dahilan para magsinungaling.
Bago tayo umalis, nakita ko pa yung Alfonso na namulang mga mata. Sa tingin ko aswang sila. Ha? Ano? Si Alfonso aswang? Nagpapatawa ka ba? Sa gwapo nun magiging aswang? Natigilan silang lahat nang may malakas na bumagsak sa bubong ng bahay. Sabay-sabay silang napaangat ng tingin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mia at napakapit siya sa asawa. Samantalang si Janela ay kumuha ng asin sa kusina. Kinilabutan sila sa tunog ng kuko na tila hinahalukay ang bubong na gawa sa pawid. Napasinghap sila nang may dalawang kamay ang lumusot sa butas. Mahaba, matungis at matutulis ang kuko. Pilit nitong inaalis ang bubungan. Ay, ano yun? Marlo, natatakot ako! Dito ka lang sa likod ko. Nasundan na nila tayo. Sila? Sino? Hindi ako sigurado pero sa tingin ko sila na yan. Marlo, natatakot ako. Tingnan mo nga naman ang tulis sa mga kuko niya, oh. Unti-unti niyang tinatanggal ang bubong. Gawa pa naman yan sa pawid. Kailangan natin ng panlaban. Wala ka bang may papagamit dito, Janela? Sandali, sasabuyan ko lang siya ng asin. Itong walis tingting na lang kaya? Seryoso ka ba? Walis tingting lang ang gagamitin mo? Nasaan ang buntot pagi mo? Kaysa naman wala tayong magamit, di ba? Naiwan ko yung sa akin dun sa bahay eh. Naku, bakit ba inaatake ka ng mga aswang, Janela? Madadamay pa kami. Hindi lang akong punteriya ng mga yan, kundi ikaw rin. Dahil buntis ka. Hindi na sila nakakilos nang magtagumpay itong sirain ng bubong at makapasok sa bahay. Nagulat pa si Janela dahil mag-isa lang itong sumugod. Malaki ang mga mata ng aswang at namumula ito. Mahahaba ang pangil at matulis ang mga kuko. Nag-unat ito at lumabas ang mahaba nitong tila. Matalim ang tingin nito sa kanya. Bigla na lang siyang sinunggaban nito. Mabuti na lang at nakabawi na siya sa pagkagulat, kaya nasabuyan niya ito ng asin. Sumirit ang mainit na usok mula sa balat nito, ngunit imbis na umatras, lalo itong nagalit at mabilis na lumusob. Ngunit bago pa man ito makalapit kay Janela, nahampas ito ni Mario ng walis tingting ng paulit-ulit at di nagtagal umalis na ito. Kinabahan ako sa aswang na yun ah. Nakaalis na ba sila? Wala na ba ang aswang? Sa tingin ko wala na siya. Bakit isa lang siya? Ano ibig mo sabihin? Sa hinala ko, 2 silang aswang. Bakit isa lang ang sumugod sa atin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Yung 2 nagtitinda ng karne, mga aswang sila. Ibig sabihin totoong aswang sila? Sandali, si nanay! Kailangan kong puntahan si nanay! Sasama ako. Uy, sandali! Hintayin mo ako! Ang bilis naman yung tumakbo. Pabayaan mo siya. Inaalala niya ang nanay niya kaya ganyan. Sasabayan kita paglabas. Bilisan mo. Binibilisan ko na nga. O, eto na. Ilang buwan na ba yung dinadala mo, Mia? 3 buwan, sabi ng manghihilot. Kung 3 buwan, hindi pa yan mabango sa mga aswang. Pero bakit tayo sinugod? Sa tingin ko, naghihiganti sila. Ikaw kasi, Janela, kasalanan mo yan eh. Sinabi ko lang naman na huwag kayong bumili doon. Nanay! Nanay! Ha? Si Marlo yun ah! Bilisan mo maglakad. Sandali lang naman, huwag mo akong iwan. Baka sugurin ako ng mga aswang eh. Nay! Nanay! Aling Angela? Aling Angela! Nanay! Nanay, pasensya ka na, iniwan kita ritong mag-isa. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nay! Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Sinong pumatay kay nanay? Grabe ang ginawa nila. Tantad siya ng kagat sa leeg, meron din sa braso. Tapos, butas pa ang ulo niya. Hindi ko na kaya. Nasusuka na ako. Nagkalat ang durug-durug na utak niya sa mayunan. Wala na rin siyang mga binti. Huli na tayo ng dating. Bakit? Bakit nila pinatay ang nanay ko? Wala naman siya kasalanan eh. Tayong may kasalanan.
Tumali nga sa mga amoy. Bakit, Mia? Bakit nanginginig ka? May mga taong nakatayo sa labas. Natatakot ako. Tao? Nasaan? Baka yun yung pumatay sa nanay ko! Dumungaw kayo sa bintana! Bilisan nyo! Dumungaw silang tatlo sa bintana. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw. Nakita nila ang dalawang aswang. Hindi gaanong makilala ang itsura ng mga ito dahil anyong aswang sila. Itinaas nila ang putol na binti ni Aling Angela, saka kinain yun na parang malutong na pritong manok. Dinig na dinig pa nila ang malakas na pagmuya ng dalawa. Lalong sumiklab ang galit sa kanilang tatlo nang marinig pa ang pagtawa ng mga ito matapos makakain ng tuluyan. Dahil sa galit, nais na ni Marlo na tumalon mula sa bintana. Mga hayop kayo! Mga hayop! Papatayin ko kayo! Marlo, kumalma ka lang. Huwag kang tatalon sa bintana. Baka patayin ka rin nila. Wala akong pakialam! Papatayin ko yung mga yan! Mga wala silang puso! Pinatay na lang nanay ko na walang kalaban-laban! Papatayin ko sila! Sandali lang, Marlo. Bitiwan mo ko, Janela! Papatayin ko yung mga yan! Babalatan ko sila ng buhay! Gagawin ko sa kanila yung ginawa nila kay nanay! Marlo, tumigil ka muna. Hindi mo sila kakayanin. Bitiwan mo ako! Marlo, bakit mo siya tinulak? Alam mong buntis siya. Pasensya na! Pasensya na! Tayo mo nga ako. Amiya, akin ang kamay mo! Naglalakad na sila palayo. Hindi pwede! Papatayin ko sila! Marlo, saan ka pupunta? Bakit kumuha ka ng kutsilyo? Ipaghihiganti kong nanay ko! Marlo, sandali. Huwag mo akong iwan dito. May buntot pagi siya pero hindi naman dinala. Janela, anong gagawin natin? Tumalon na siya sa bintana, oh. Balak niya talaga habulin ng mga yun. Dito ka lang, Mia. Babalik ako sa bahay. Bakit? Kukuha ako ng mga pangontra at palaban sa mga aswang. Iiwan mo rin ako? Paano kung balikan ako ng mga pangit na yon, ha? Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko si Marlo na mapatay ng mga aswang? Kung wala akong gagawin, baka mahuli na rin tayo. Sasama ako. Ayoko maiwan dito. Tapos patay pa ang kasama ko. Isama mo ako. Nauubos na ang pasensya ko sa'yo, Mia. Hintayin mo ako rito. Babalik ako. Kukunin ko lang ang mga panlaban ko. Teka, bakit nakasabit ang anting-anting sa pintuan ng kwarto? Yung sabi kasi ni nanay, tinanggal niya yan kapag matutulog siya kasi nadadaganan niya. Hindi ba sabi ko wag tatanggalin ng anting-anting? Kaya pala siya nalapa ng aswang eh. Ito, ikaw na magsuot. Ayoko nga. Patay na kaya ang may-ari niyan. Mamaya multuhin pa ako ni nanay eh. Alam mo, nakakainis ka na eh. Nasasayang ang oras ko sa pagiging maarte mo. Ipapalapa kita sa aswang eh. Isusuot na. Ito na oh. Hindi ko naman mabiro eh. Bumalik si Janela at kumuha ng mga gamit para panlaban. Kumuha siya ng buntot pagi, langis at asin na may kinatas na kalamansi. Nagsuot siya ng anting-anting at nagdala ng bawang. Nagsukbit din siya ng kutsilyo sa kanyang tagiliran. Nagdala rin siya ng kandila, gasera at posporo para gamiting liwanag sa daan. Iniligay niya ang lahat ng yun sa kanyang bag. Binalikan niya si Mia at binigay sa kanya ang ilan sa mga panlaban. Magkasama nilang binaybay ang gubat. Sinubukan nilang hanapin si Mario, ngunit sa tagal nilang makasunod ay hindi na nila alam kung saang parte ng gubat pa ito susundan. Hanggang sa nakarinig sila ng iyak ng isang bata. Teka lang, Janela. Si Marlo ang hinahanap natin. Bakit susundan natin ang boses ng bata? Malay mo, nandun din si Marlo. Paano kung wala? O sige, hanapin mo mag-isa, ha? Ayoko, susama ako sa'yo. Huwag ka na kasing magreklamo. Hindi na nga eh. Nasaan na ba kasi si Marlo? Gusto ko na kasing umuwi. Nakakatakot dito sa gubat tapos ang dami pang lamok. Buti nga lamok lang ang nararamdaman mo eh. Sandali lang. Pagtago tayo. Bakit? Lumingon ka rin sa bandang kanan. May halimaw ron! Sinundan ng tingin ni Janela ang itinuturo ni Mia. Nakita nila ang kakaibang nilalang. Nakasabit ito sa puno.
Nasa harapan ng halimaw ang batang babae na hindi makatayo. Sinusubukan nitong alisin ang kung anong nakapulupot sa paa nito. Ang itim na nilalang ay tila walang buto at para itong goma na kayang pahabain ang mga galamay at ulo. Nagtakip sila ng tenga nang ibinuka nito ang bunganga at sumigaw. Ang bunganga nito ay tila balon na walang katapusan ng lalim. Umiyak ang bata habang pinagmamasdan nito. Kada ibinubuka nito ang bunganga, tila may mga sigaw at ungol siyang naririnig. Anong gagawin natin? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pero sa tingin ko, yan ay kantasma. Ha? Kantasma? Ano naman yun? Isang uri ng sinumpang elemento. Dito ka lang ha? Saan ka naman pupunta? Tutulungan ko yung bata. Huwag mo nang tulungan, Janela. Kailangan nating mahanap si Marlo. Siya ang importante. Anong gusto mong gawin ko? Iwan na lang natin ang batang yan, ha? Nakikita mo ba ang nilalang? Napakalaki niya. Tingnan mo, kanina isang kamay niya. Ngayon ang dami na. 10 na yata yan eh. May mga pambihirang kapangyarihan yata yan. Ayokong isugal ang sarili ko at ng bata sa tiyan ko, no? Eh di dito ka na lang. Ako nakakalaban sa kanya. Iiwan mo ako. Magtago ka lang dyan. Sige, balikan mo ako ha. Kung mabuhay pa ako. Ay, balikan mo ako. Huwag kang mamatay. Paano naman ako ha? Kung hindi ko siya ililigtas, para na rin tayo ang pumatay sa bata. Malalim ang mga paghinga ni Janela habang hawak ang supot ng asin at buntot pagi naman sa kabilang kamay. Marahan siyang lumapit kahit kinakabahan siya sa presensya ng halimaw. Bago pa man siya makalapit ay may sumugod na kagad sa kanya. 2 galamay ng kantasma. Tumakbo siya nang maging matulis ito at balak na siyang tusukin. Bawat mintis nito ay bumabaon sa lupa at siyang dahilan kaya saglit na lumilindol ang paligid. Kung hindi niya naiiwasan ng mga tulis nito ay siguradong patay na siya. Sinabuyan niya ng asin ang nilalang. Kumuha siya ng kandila at ipinanggalang ito upang makalapit. At gaya ng inaasahan, takot ang kantasma sa apoy. Ano? Takot ka sa apoy? Tamang-tama may mga tuyong dahon sa paligid. Maglalaro tayo ng apoy. Kailangan kong sindihan ng mga tuyong dahon na to upang lumayo siya sa akin. Nasaan na ba ang kutsilyo ko? Pakakawalan ko ang bata. Ito, ayos. Habang abala pa ang kantasma, kailangan kong magmadali. Bata, ayos ka lang? Sino po kayo? Huwag ka matakot. Nandito ako para iligtas ka. Maraming salamat po. Naputol ko na ang galamay ng kantasma sa'yo. Nandun ang kasama ko sa gilid. Puntahan mo siya. Dito, bata! Bilisan mo! Pero paano po kayo? Huwag mo akong isipin. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, bilisan mo na. Opo. Yumanig ang lupa dahil sa galit ng kantasma. Muli nitong inunat ang mga galamay, maging ang leeg nito ay humaba. Hindi kaagad nakagalaw si Janela nang lumapit ang ulo nito sa kanya. Napanganga siya nang ibukan nito ang bibig na sobrang laki. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Akala niya'y lalamunin siya nito, ngunit sumigaw ito ng sobrang lakas. Saglit namang yumanig ang lupa. Halos pumutok na ang tenga niya. Kahit pilitin niyang takpan ng tenga ay hindi pa rin yun nakatulong. Sa inis niya ay hinagisan niya ng asin ang bunganga nito at hinampas ng buntot pagi. Ang sakit na sa tenga. Grabe, mabibingi yata ako eh. Magtago lang kayo. Ate! Kailangan ko makagawa ng malaking apoy. Mia, maghanap ka dyan ng maraming tuyong dahon. Ha? Ano? Bakit mo ko inuutusan? Ang sabi mo magtago lang kami. Mag-ipon ka lang. Tapos sindihan mo para hindi siya makalapit sa inyo. Sinindihan ko na rin ng mga dahon dito kaya napaatras na siya. Oo nga no. Kitang-kita ko kung paano siya naiinis sa apoy. Sige, sisindihan ko ang mga dahon dito. Janela, tumakbo ka! Hahampasin ka na niya! Naku po. Muntik na ako ron na. Akala ko katapusan ko na. Tumakbo si Janela nang ulitin ng kantasma na ihampas ang mga mahahaba nitong galamay. Nakita rin nila kung paano ito natutusta tuwing napapalapit ito sa apoy. Nangangamoy goma kapag nasusunog ang balat nito. Nagtanggal ng kapirasong tela sa damit si Janela tapos binuhusan niya ito ng langis. Sinindihan niya ito gamit ang posporo kaya ito'y nagliyab.
Hinagis niya ito sa mga tuyong dahon kaya lalong lumaki ang nagawang apoy. Ngunit hindi inaasahan ni Janela ang muling pag-atake ng kantasma. Mula sa mabalon nitong bunganga ay naglabas ito ng napakaraming dila. Pinagahampas siya nito. Tila latigo ang sakit nito kapag tumatama sa katawan niya kaya natumba si Janela. Uy, Janela, tumayo ka dyan! Susunggaban na rin kami ng kantasma na yan! Tatayo na! Bilisan mo! Sabuyan mo na kasi baka matakot! Sinabuyan ko na, Mia! Ha? Ilang dila lang ang nasabuyan mo, no? Tumakbo na kayong dalawa! Ayoko nga! Paano kung sugurin kami ng aswang? Wala magtatanggol sa amin! Umilag ka! May isang dila na lumusot at nahampas siya sa balikat. Saglit siyang nabahandusay sa lupa. Nanginginig na siya, ngunit pinilit niyang tumakbo papunta kila Mia nang makita niyang may galamay na tutusukin sila. Hinampas niya yun ng buntot pagi. Tumakbo silang magkakasama habang iniilagan ang mahahabang galamay na gusto silang durugin. Nadapa si Mia at tila domino silang sunod-sunod na nadapa rin. Humarap si Janela sa halimaw. Muntikan na siyang matusok sa muka kung hindi lamang natupok ng tuluyan ang kantasma. Hinahabol niya ang kanyang hininga habang nakatingin sa namatay na kantasma. Nagulat sila nang makita nila si Marlo na sinasaksak ang kantasma sa likuran. Marlo? Marlo! Pasensya na kung nahuli ako. Oh, saan ka ba galing? Muntik na kaming mamatay. May malaking halimaw na gusto kaming patayin. Oh, mahal. Shh, huwag ka na umiyak. Kanina ka pa ba? Naku, hindi. Pauwi na ako nung marinig kong may sumisigaw. Pangalan namin kung ano na nangyari sa iyo eh. Nag-alala ako. Oh, Mia, mahal. Tama na. Nandito na ako. Ano nangyari, Marlo? Nasaan ang mga aswang? Nakatakas sila. Hindi ko na sila naabutan eh. Huwag ka mag-alala, Marlo. Mahahanap din natin ang mga aswang na yan. Sinisiguro ko yan sa'yo. Uy, pwede bang umuwi na tayo? Kasi kung susulpot pa ang aswang o kantasma na yan, hindi ko nakakayanin. Parang mamamatay na ako. Umuwi na tayo. Halika na. Oo, uwi na tayo. Kailangan pa nating asikasuhin si Aling Angela. Janela? Sino naman ang batang yan? Ako po si Clea. Niligtas namin siya sa kantasma. Bata? Saan ka nakatira? Sa San Lorenzo po. Ha? Hindi ko alam ang baryo niyan ah. Paano ka nakapunta rito? Dinala po ako ng halimaw. Dinukot niya po ako at binigyan ng candy. Tapos po hindi ko na malaya. Nasa gubat na po pala kami. Balak na niya ako kainin. Umuwi na tayo. Kung may gusto kayong itanong sa kanya, bukas na lang natin pag-usapan. Nang umuwi sila ay muling nakita ni Marlo ang sitwasyon ng ina. Humagulhol si Mario at sinisisi ang sarili sa nangyari. Nalaman ng buong baryo ang nangyari at nahintakutan sila dahil kakaiba ang pagkamatay ng matanda. Tinulungan sila ng kapitan para magkaroon ng maayos na kabaong si Aling Angela, ngunit bukas pa ito darating kaya kailangan nilang bantayan muna ito. Dahil sa takot, gusto ni Mia na magkakasama muna sila sa iisang bahay. Dumating ang umaga, nakarating na ang kabaong. Dinasalan nila si Aling Angela. Inihabilin naman nila ang bata sa kapitan upang ito'y makabalik na sa kanila. Ngunit unang gabi pa lang ng burol, bigla na lang sumulpot ang bata sa bahay. Narinig niyo ba yun? May umaalulong na mga aso. May aswang ba sa paligid, Janela? Wala ko nararamdaman. Ate, kuya. Oh, Clea. Ba't nandito ka? Sino kasama mo? Clea? Clea? Nandito ka na namang bata ka? Bawal po ba ako rito? Hindi yun ang ibig naming sabihin. Gusto lang naming malaman kung anong ginagawa mo rito. Hindi ba dapat nakauwi ka na? May gusto lang po sana akong sabihin. Yung halimaw po na dumukot sa akin, marami pa po silang biktima. Ano? Marami pa kayo? Opo, hindi lang po yun. Ano pa? Sabihin mo na. May kasabwat po siya. Yung halimaw po, dumudukot siya ng tao at binibigay po sa dalawang lalaki. Ang ginagawa po nila,
Inaakit po nila kami gamit ang pagbibigay ng candy, tapos sinisilid sa sako. Kinukulong po nila kami at kapag may gusto silang patayin, kumukuha sila sa kulungan. Bakit ngayon mo na sinasabi yan? Dapat natin yang isumbong kay Kapitan para maaksyonan. Marami po kami ron, kuya. Ako lang po ang nakatakas. Kung gusto po niyo, sasamahan ko kayo dun po sa lugar na yon. Clea, makinig ka. Hindi naman sa ayaw naming makatulong ka. Kaso delikado to para sa'yo. Mas mabuti pang wala tayong gawin sa ngayon. Hindi, Janela. Mas maganda kung ituturo niya sa atin ang kuta ng mga yon para maligtas natin kung meron mang natitira pa doon. Nababaliw ka na ba? Kapag tinuro niya ang lugar na yon, kailangan kasama siya. Paano kung mapahamak na naman siya? Siya naman ang nagboluntaryo at saka kasama naman tayo. Hindi natin siya hahayaang mapahamak. Ituturo ko po kung nasan sila. Uy, Clea, paano kung ituro ko rin sa'yo yung mga pagkain dito? Kumain ka muna. Pabayaan na muna natin sila. Sige na. Ha? Pero po... Tara na muna, kumain ka na tapos bumalik ka kay Kapitan. Pero po... Shh, huwag ka na makulit. Usap muna kayo. Ililigaw ko lang to, ha? Uy, sandali, Mia! Ano ka ba, Marlo? Ano? Gustong tumulong ng bata. Tutulungan niya tayo. Bakit? Ayaw mo bang makaganti sa mga aswang na yon? Hindi naman sa ganun. Pero kasi baka mapahamak siya. Huwag ka magpadalos-dalos ng desisyon. Hindi ko na alam ang tamang gagawin, Janela. Gusto ko na silang patayin at pagbayarin ang ginawa nila kay nanay. Darating din tayo dyan pero sa ngayon kailangang kalkulado natin ang mga galaw. Paano kung pare-pareho tayong mapahamak? Kagagawa nito ng Juanito at Alfonso na yun. Mga hayop sila. May nagbalita sa akin, hindi na raw nagtitinda ron ng mag-ama. Isa lang ang ibig sabihin nun, alam nilang babalikan natin sila. Mga hayop talaga sila. Matapos ko lang ang pagpapalibing kay nanay, talagang susuyurin kong kagubatan, makita at mapatay ko lang sila. May sasabihin pala ako, Marlo. Ano yun, Janela? Yung bata, huwag kang magtitiwala sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Pwedeng ginagamit lang nila ang batang yan para maging pain. Yan ang dahilan kung bakit ayokong isama siya. Huwag kang papadala. Tandaan mong sinabi ko. Tatandaan ko yan. Tatapusin lang natin tong pagbuburol at pagdilibing kay Aling Angela. Doon na tayo magdidesisyon. Kailangan din makalayo dito si Mia. Meron ka bang mapag-iiwanan sa kanya? Wala na siyang mga magulang. Hindi ko alam kung saan ko siya iiwan. At sigurado rin naman akong hindi siya magpapaiwan. Hindi na nila pinauwi ang bata sa lugar nito at kinupkup muna nila. Makalipas ang 2 araw, inilibing na si Aling Angela. Nakipaglibing ang mga kamag-anak at kapitbahay habang si Janela ay hindi pa rin mapakali. Ang kanyang mga mata ay malikot pa rin at pinapakiramdaman ang paligid. Nang biglang mahagip ng kanyang mga mata ang mag-amang nakangisi sa kanya. Nakatayo sila sa hindi kalayuan. Nanginig siya sa galit at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Akma na sana niya itong pupuntahan, ngunit bigla siyang tinawag ng batang si Clea. Paglingon niya ay nawala na ang mag-ama. Nawala na sila, kainis. Pagkakataon ko na sana eh. Ate Janela, Oh, Clea, bakit? tinatawag ka na po ni Kuya Marlo. Nasaan sila? Naglalakad na po kami pababa ng bundok. Pinuntahan lang po kita kasi pinahanap ka sa akin ni Kuya Marlo. Bababa na rin ako. Ano po nangyari sa inyo? Wala. Halika na, sabay na tayong bumaba. Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Oo, Clea. Magtatanong lang ako. Ano po yun? Ano nangyari nung dinala ka ng kapitan sa baryo nyo? Wala na raw po ng mga magulang ko. Akala raw po ay patay na ako. Ilang buwan na po kasi akong hindi nila nakikita eh. Kasama mo bang umuwi si kapitan? Simula kasi noon hindi ko na siya nakita eh. Kasama ko po siyang umuwi. Ganun ba? Saan na kaya siya nagpunta? Ang sabi ng asawa niya, hindi pa siya nakakauwi simula nang pumunta sila sa baryo nyo. Ha? Pero imposible po yun. Kasama ko nga po siyang umuwi rito eh. Ako nga po magpapatotoo na magkasama kami. Dun sa lugar na sinabi mong pinagdalhan sa'yo, sabi mo marami kayo. Paano ka nakatakas? Po? Ano po? Nung binuksan po nila yung kulungan, nakapuslit po ako. Bilisan na po natin ang paglalakad. Hinihintay na po tayo ni na Kuya Marlo sa baba. Clea, Po? bakit ka nagsisinungaling? Po?
Hindi po ako nagsisinungaling. May nakakita sa iyong mag-isa kang bumalik dito sa baryo. At isa pa, walang baryo San Lorenzo dito. Ate Janela, dumidiin po ang hawak niyo sa balikat ko. Aray, masakit po. Sino ka ba talaga? Mamamatay ka na, Ate Janela. Nabitiwan ni Janela ang bata nang umusok ang kanyang kamay na nakahawak sa bata. Mabilis itong tumakbo. Balak sana niya itong hapulin nang magkaroon ng hamog sa buong paligid. Pilit niyang hinahawi ang hamog habang naririnig ang tunog ng tawa ng bata. Kumuha siya ng asin sa kanyang bulsa at isinaboy ito. Unti-unting nawala ang hamog. May naramdaman siyang kung ano sa paanan niya kaya yumuko siya. Nakita niyang nakahandusay si Marlo. Kinapa niya ang pulso nito. Nakahinga siya ng maluwag dahil buhay pa ang lalaki. Ngunit hindi niya makita si Mia. Pinilit niyang gisingin si Marlo sa pamamagitan ng pagpapaamoy sa espesyal niyang langis. Gising, Marlo. Janela, anong nangyari? Gumising ka dyan. Anong nangyari? Nakikipag-usap lang ako kay Clea tapos nawalan ako ng malay. Bumangon ka na, kailangan nating mahanap si Mia. Si Mia, nasaan ang asawa ko? Hindi ko rin siya makita eh. Sa tingin ko niloko tayo ng aswang. Ginamit nila si Clea para mabilog ang ulo natin. Ano? Si Clea? Sabi ko na, hindi tayo dapat naniwala sa batang yon. Sa tingin ko, isa siyang tauhan ng mga aswang. Ang asawa ko nasaan na kaya? Narinig mo ba yon? Bumubungis-ngis na naman si Clea. Nandun siya! Halika, habulin natin! Pero paano kung patibong na naman yan? Bahala na kung patibong yan! Sandali, Bakit? ibibigay ko sa iyo ang isa sa mahiwagang batong meron ako. Kung sakali mang magkahiwalay tayo, magliliwanag ang bato nito sa gabi. Poprotektahan ka rin ng batong ito, kaya wag na wag mong iwawala. Salamat. Dala mo ba ang mga pangontra mo? Oo, palagi nang nakasukbit ang buntot pagi dito sa tagiliran ko. Mabuti. Halika na. Naririnig ko na naman ang tawa niya. Doon ang gagaling. Teka, Marlo, hintayin mo ako. Tulungan niyo ako! Tulong! Marlo, naririnig ko si Mia. Sa kabila ng gagaling ang sigaw niya. Tulong! Utang na loob! Tulungan niyo ako! Marlo! Nawala na siya. Hindi ko na siya makita. Tulong! Tulong! Bahala na nga. Mia, papunta na ako! Pilit na sinundan ni Janela ang tinig ni Mia, ngunit inabot lang siya ng dilim. Hindi niya nakita si Mia. Sa tingin niya ay nalinlang na naman siya ng mga aswang. Inilabas ni Janela ang mahiwagang bato. Kapag may malapit na batong kagaya nito, gumuguhit ito ng diretsyong linya na kumukonekta sa iba pang bato. Ito ang kanyang ginamit upang baybayin ang lugar kung saan matatagpuan si Marlo. Naging gabay niya ang liwanag sa bawat pintig nito. Ngunit habang binabaybay niya ang daan, nakita niya si Mia. Nakaluhod, umiiyak, nililingkis ng kamay ng aswang na mahaba ang dila at kumikintab ang mga kuko sa tuwing nasisinagan ng buwan. Mia! Janela, tulong! Tulungan mo ako! Papatayin nila ang anak ko! Janela, mabuti naman at nakarating ka sa lugar namin. Anong mahika ito? Bakit nag-iiba ang paligid? Anong ibig sabihin nito? Nasa loob ako ng bakuran na may mataas na bakod. Napakalaki naman ang bahay na nasa harapan ko. Ano, maganda ba? Lumayo ka sa akin. Oops! Muntik mo na akong mahagip ng buntot pagi mo ah. Mabuti na lang mabilis akong umilag. Walang yaka. Pinatay mo si Aling Angela. Papatayin din kita. Teka, kumalma ka lang. Hindi tayo magkaaway. Gusto kitang maging kaibigan. Kahit kailan, hindi ako makikipagkaibigan sa mga kagaya mo. Sayang naman. Maganda pa naman sana ang plano ko para sa ating dalawa. Nasaan na siya? Ang bilis niyang kumilos. Parang nawala siya. Ang bagal mong kumilos. Nasuntok tuloy kita sa sikmura. Naku, pasensya ka na ha? Luis!
Buisit, ang bilis niya. Napabagsak niya agad ako. Akala mo ba maliligtas ka ng simpleng buntot pagi lang, Janela? Janela, lumaban ka! Ipakita mo kung sino ka! Hindi ba mambabarang ka? Barangin mo sila! Tumigil ka nga, Mia! Nakakainis talagang babaeng ito. Bakit ko ba siya ililigtas? Bumangon si Janela. Dumura siya dahil may lumabas na dugo sa kanyang bibig. Muling sumugod sa kanya si Alfonso. Muli siya nitong nasuntok sa sikmura at sinabayan pa ng pagsiko sa kanyang batok kaya muli siyang natumba. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Nagising na lang siya, nakatabi na niya sina Mia at Marlo. Nakatali sila sa puno. May buhay ang ipinantali sa kanila. Kusa itong gumagalaw para lingkisin sila na parang isang sawa. Sa harapan nila ay nagdidiskusyon ang mag-ama at nasa likod nila ang mga aswang nilang kaanib. Kumurap-kurap siya at nakita niya si Clea na nakaupo sa harapan niya, kumakain ng mansanas. Tatay, kuya, gising na po siya. Kuya? Tama ka po ng dinig. Kuya ko po siya. Aray, ang sakit ng ulo ko. Mia, ikaw ba yan? Oo, ako nga to, Marlo. Janela, ikaw ba yung katabi ni Mia? Ako to. Ay, salamat naman at buhay pa tayo. Yan ang hindi namin matitiyak. Tay, huwag mo naman tinatakot ang mga bisita natin. Baka magtakbuhan yan. Alfonso, Tinatawag mo ba ako, Janela? lumayo ka sa akin! Ang arte. Akala mo naman maganda. Alfonso, hindi ko akalain na aswang ka pala. Gwapo ka pa naman. Sayang. Hoy Mia, ano ka ba? Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Alam mo, gusto talaga kita, Mia. Salamat. Pwede mo na ba akong kalagan sa pagkakatali ko? Akala siguro ng babaeng ito ay makakatakas siya sa pamamagitan ng pang-uuto sa atin. Pasensya ka na, Mia, ha? Hindi ko pwedeng gawin yan. Kainis. Maganda na sana ang plano namin eh. Hindi pa sana ito ang panahon na magkikita tayo, Mia. Kaya lang, dumating ang babaeng yan at nasira ang plano. Ang dahilan ng pagdating niya ay ang asawa mo. Ano bang planong tinutukoy nyo? Balak naming gawing aswang ang mga tao sa bayan at sa baryong ito. Kaya lang sinira nyo ang plano. Lahat ng yayang gawin namin, pinapagaling ninyo. Sa madaling salita, dahil sa inyo, nasira ang plano namin yun. Kaya naman, kayo na lang ang gagawin naming aswang. Hindi ako papayag. Patayin niyo na lang ako. Sigurado ka ba? Kahit kailan hindi na ako babalik sa kasamaan. Ay, Janela, tama. Natatandaan na kita. Ikaw ang anak ng pamilyang mambabarang. Paano niyo? Hindi sila mambabarang. Mga manggagamot sila. Yan ba ang sinabi niya sa inyo? Ano ibig mo sabihin? Totoo mambabarang siya? Alam mo tungkol dito, Mia? Tinanong ko siya dati pero hindi ako naniwala. Oo. Natatandaan ko na ang mukha mo. Pamilya mo ang kasakasama namin noong may inubos kaming mga tao sa isang baryo. Nakipagtulungan sila dahil kailangan nila ng mga taong iaalay. Ibig sabihin, makapangyarihang mambabarang ka pala. Janela, pumapatay kayo ng tao? Hindi ako kasama ron. Pamilya ko lang sila pero kahit kailan, hindi ako sumama para pumatay ng tao para ialay. Pambabarang ang ginagawa mo, edi pumapatay ka rin? Tinalikuran ko na nga ang gawain yun. Uy Marlo, delikado naman pala yung kaibigan mong yan eh. Hindi ako mambabarang. Matagal ko na silang itinakwil. Ano? Anak na pala ang nagtatakwil sa magulang? Kung ganon, hindi ka namin papatayin, Janela. Yun ay kung makikipagtulungan ka sa amin. Makipagtulungan? Patayin niyo na lang ako dahil hindi ko gagawin yon. Ay, napakagaling talaga nitong kapatid ko. Kakaiba siya, hindi ba, Janela?
Sige lang. Ang sabi ko nga kahit patayin niyo pa ako. Baliwala sa akin ang mga sugat na yan. Ha, Janela! Ang sasama niyo talaga. Makawala lang ako rito, talagang papatayin ko kayo. Hindi naman ikaw ang susunod kong sasaktan, kundi siya! Oy, Clea, ilayo mo yung panaksak mo sa akin ha, kung ano man yan. Kapag hindi ka pumayag sa alok ni Kuya, magpaalam ka na sa kaibigan mo. Ha? Bakit ako? Bakit hindi siya? Ay naku, pambihira naman oh. Tumahimik ka! Pakiusap wag si Mia. Ako na lang ang patayin niyo. Total, ako naman ang kaibigan ni Janela eh. Oo nga, siya na lang. Bakit ako? Wala akong pakialam kay Mia. Kahit patayin mo pa yan sa harapan ko. Ha? Ano? Nakita mo na Marlo kung gaano kasama ang ugali ng kaibigan mo? Nakakainis! Mamamatay ako dahil sa inyo eh! Sige na, patayin niyo yan. Bakit ganun? Tila may buhay ang tinali sa amin. Kada galaw ko humihigpit. Kailangan na naming makawala kundi pare-pareho kaming mamamatay. Aray! Humihigpit ang tali! Talagang hihigpit yan dahil ang tali na yan ay buhay na baging. Kada may gagalaw sa inyo, lalo siyang hihigpit at sa kalaunan ay sisipsipin ang mga dugo ninyo. Ano? Bakit naman ninyo ipapasipsip ang dugo namin? Eh hindi ba paborito nyo ang dugo? Hindi rin pala nag-iisip ang mga aswang na to, no? Manahimik ka! Aray! Oo, natitigil na! Ano ba tong batang to? Huwag mo na itutok sa akin yan! Nagbago na ang desisyon ko. Papatay na lang namin kayong tatlo at ibebenta sa palengke. Akala nila ordinaryong karne lang ang binebenta namin, pero hindi nila alam na karne yun ng tao. Mahusay ka talaga, anak, Clea. Ipinapakita mo sa akin na nararapat kang maging isang aswang. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito ay gagawin na nga kitang ganap na aswang. Salamat po, tatay. O ano, dyan na muna kayo ha. Ihanda lang namin sa loob ng bahay ang mga gagamitin namin para tadtarin ang katawan ninyo. Isa pa, gagawin na naming aswang ang anak kong si Clea. Magandang panimula ito. Makakatikim siya ng karne ng isang mambabarang. Tay, hindi nga daw siya mambabarang, di ba? Isa na nga daw siyang albularya. Ay, ho nga pala, nakalimutan ko. Pakawalan niyo kami! Mga duwag! Hoy! Nakalayo na sila. Umakit ng tali sa may leg ko. Masasakal na ako. Marlo, gumawa ka ng paraan! Ayoko mapatay ng mga aswang! Huwag na kayong gumalaw, lalo lang hihigpit ang tali. Kasalanan mo to eh. Kung pumayag ka na lang sana sa gusto nila, baka nakagawa ka pa ng paraan. Tuso ang mga ganong aswang, Mia. Sinusubukan ni Janela na hindi kumilos dahil lalong humihigpit ang pagkakagapos nila. Ngunit meron siyang napansin. May umiinit sa loob ng kanyang bulsa. Noon lang niya naalala ang mahiwagang bato. Ang totoo ay isa yung mutya at maaari yung maging panlaban. Sinubukan niyang iunat ang mga daliri at dahan-dahang kinuha ang bato sa kanyang bulsa. Idinikit niya ito sa baging na nakapulupot sa kanyang katawan. Biglang nasunog at nalusaw ang kapirasong baging kaya sila nakatakas. Agad nilang dinampot ang kanilang mga panlaban na itinapon lang ng mga aswang sa may gilid. Hindi nagtagal ay napansin sila ng iba pang mga aswang. Sabay-sabay silang inatake ng mga ito. Ngunit hindi sila makalapit dahil pinaghahampas sila ni Marlo gamit ang buntot pagi. Samantalang si Janela naman, inilagay niya sa kamay ang bato, ikinuyom ang kamao at ipinangsuntok ito. Bawat aswang na matamaan ng kamao niya ay nasusunog. Anong nangyayari rito? At paano kayo nakawala, ha? Hindi na mahalaga kung paano namin nagawa. Ngayon, may paghihiganti ko na si nanay. Ang lakas ng loob ninyo. Akala nyo talaga matatalo nyo kami? Alfonso anak, ipakita na natin sa kanila kung paano talaga tayo lumaban. Mia, magtago ka lang. Ha? Hindi pwede. Paano kung sugurin din nila ako? Kunin mo itong maliit na bag. Tingnan mo kung may asin pa dyan. Sabuyan mo sila kapag lumapit sa'yo. Mabilis na sumugod ang mag-ama sa kanilang dalawa. Sinakal ni Alfonso si Janela, ngunit ginamit niya ang kamao upang suntukin ito. Dahil sa taglay na liwanag ng bato ay nasilaw si Alfonso at umatras. Nakita niya kung paano umusok ang pisngi nito na tinamaan ng kanyang suntok. Samantalang si Marlo naman,
Pinagahampas ang matandang aswang na napuruhan sa leeg nito. Nagliyab ang balat nito na parang tinamaan ng asido. Napasigaw si Juanito at gumulong sa lupa. Paulit-ulit na hinampas ni Marlo si Juanito bago tuluyang nagkapira-piraso at marahang nagsaabo. Tatay! Tatay! Napatay ko siya! Napatay ko ang aswang! Walang iya ka! Pinatay mo ang tatay ko! Patas lang tayo dahil pinatay niyo ang nanay ko na walang kamuwang-muwang sa nangyari. Ngayon, anong pakiramdam na mawalan ng magulang, ha, Alfonso? Papatayin ko kayo lahat! Bitiwan mong leg ko! Marlo! Ang bilis niyang kumilos. Nakarating agad siya sa pwesto ni Marlo kahit malayo to. Nabitiwan ni Marlo ang buntot pagi niya. Kailangan kong makalapit ka agad. Uunahin na kitang patayin! O sige, subukan mo. Kapag hindi ka tumigil, papatayin ko rin ang kapatid mo. Ha? Clea! Kuya Alfonso, nahuli niya ako. Huwag mo akong alalahanin. Patayin mo sila. Ipaghiganti mo si tatay. Hoy, Clea, tumahimik ka nga. Hindi ako mangingiming saksakin ka. Mukhang hindi ka aswang kaya tatablan ka pa rin eh. Huwag mong sasaktan ng kapatid ko! Eh di umatras ka! Hindi ako mahalaga, kuya. Patayin mo silang lahat para sa akin! Sinamantala ni Janela ang pagiging abala ni Alfonso at sinuntok niya ito sa tagiliran. Umusok ang tiyan nito. Kaagad niyang dinampot ang buntot pagi at aktong ipapalo na rito, ngunit mabilis siyang sinunggaban ng aswang at sinakal. Sinuntok niya ito sa may leeg bago hinagis kay Marlo ang buntot pagi. Nasa likuran ng aswang si Marlo kaya nahampas niya ang aswang. 3 sunod-sunod na hampas ang ginawa ng lalaki kaya napaluhod si Alfonso at napadaing sa sakit. Ayoko na! Pakiusap! Ayoko na! Kuya! Pakiusap? Nakinig ka ba nung kami ang nakikiusap sa inyo? Hindi naman, di ba? Tama na! Masakit na! Tama na! Kuya! Hoy, Clea! Bumalik ka nga rito! Umalis ka dyan, Clea! Huwag niyo sasaktan ang kuya ko! At bakit hindi? Dapat lang yan sa inyo. Magbabago na kami. Hindi na kami mangyayanggaw. Pakiusap. Hindi ko na rin kayo pakikialaman. Ha? At paano naman kami makakatiyak na tutupad ka, ha? Hindi ako naniniwala. Utang na loob. Huwag niyo kaming patayin. Sumusunod lang naman kami sa mga utos ni tatay. Hindi rin namin gustong maging aswang at mambiktima. Grabe, ang gwapo pa rin niya. Tumigil ka nga, Mia. Pasensya na. Totoo po ang sinasabi ni kuya. Patas na tayo. Napatay ko na rin ang tatay ninyo. Sana naman magsilbing aral to sa inyo. Gusto lang namin mabuhay ng normal. Yung walang aswang. Tigilan niyo na kami, pwede? Hindi na. Susuko na kami. Hindi ako naniniwala sa... Ano ba, Marlo? Bitawan mong kamay ko. Tigilan na natin, Janela. Ano? Ikaw tong gustong maghiganti, tapos pipigilan mo ko? Sa tingin ko naman, hindi na sila gagawa ng ikapapahamak nila. Umuwi na lang tayo. Narinig mo ba sinasabi mo? Naniniwala ka ba talaga sa... Ha? Nawala na naman si Alfonso. Marlo! Hindi! Mia! Anong akala niyo sa akin? Susuko na lang ng ganon? Panoorin mo kung paano ko kagatin ang asawa mo at kung paano siya maging aswang. Hindi, wag! Nakagat na nga ni Alfonso sa leeg si Mia. Mabilis na sumugod ang dalawa kay Alfonso. Paulit-ulit na hinampas ni Marlo ang aswang, samantalang si Janela naman ipinalulun dito ang mahiwagang bato. Nakita niya kung paano manginig ang aswang at mapaluhod. Si Clea naman ay yumakap sa kanyang kuyang nasusunog. Pilit nilang inilayo si Clea pero hindi ito bumibitiw sa pagkakahawak kaya nasunog ito ng buhay. Tapos na ba? Napatay na natin sila? Tapos na.
Oh, akala ko mamamatay na naman ako eh. Grabe yung mga aswang na yun. Palagi akong nakikita. Shh, tahan na mahal ko. Uuwi na tayo, ha? Tahan na. Wala nang gagambala sa ating mga aswang. Naaawa ko ng konti kay Clea. Ha? Naaawa ka? Hindi ikaw yan. Ano akala mo sa akin, robot? Na hindi nakakaramdam ng awa? Iniligtas tayo ng batong ito. Kukunin ko ulit ito. Pagka-uwi nila ay ginamot nila si Mia. Simula noon ay hindi na sila ginambala pa ng mga aswang. Itinuloy ni Janela ang pagiging manggagamot sa baryo. Habang si Mia naman, makalipas ng ilang buwan, ay nagsilang ng malusog na batang lalaki. Si Marlo ay nakahanap ng matinong trabaho sa isang farm. Tinuruan din ito ni Janela ng mga pangontra laban sa aswang para kung sakaling may gumambala na naman sa kanilang baryo, ay mapupuksan nila yon para protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay.